Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kaniyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay, ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya, ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya, ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kanino o sa ano ba tayo umaasa? Sa banal na kasulatan, maliwanag ang sinasabi sa atin, mapalad ang umaasa sa Panginoon. Ang lahat ng mga bagay ay lumilipas. Ang tao ay namamatay. Ang lahat ay nagbabago. Ngayong pabor sa iyo, bukas kalaban mo na. Ang kayamanan ay madaling mawala o agawin sa iyo. Noong panahon ng pandemya, maraming malalaking businesses ang tumiklop na. Maraming trabaho ay nawala. Ang technology naman ay madaling maluma o maging outdated. Kaya sabi ni Propeta Jeremias na sinusumpa ang umaasa sa tao o sa mga bagay sa mundong ito. Para silang itinanim sa disyerto na madaling matuyuan. Pag wala na ang ulan, tuyo na sila. Pero ang umaasa sa Diyos ay parang isang puno na nakatanim sa tabi ng batis. Ang kanyang mga ugat ay palaging dinidilig ng tubig. Kahit na dumating man ang tag-init, wala ng ulan, hindi siya natutuyuan. Palaging nanatiling luntian ang kanyang mga dahon. Isa pang dahilan kung bakit mabuti na umasa sa Panginoon ay sapagkat siya lang ang nakakaintindi sa atin. Masalimuot ang puso at isip ng tao. Madaling magbago. Pero kilala tayo ng Diyos. Hindi natin siya matatakasan. Kaya kapag tayo ay nakaangkla sa Kanya, makakaasa tayo na siya ang magbibigay sa atin ng kapanatagan. Dumating man ang mga pagsubok, dumating man ang mga bagyo, hindi tayo aanuhin kasi nakatali tayo sa Diyos na talagang maaasahan. Totoo na kahit tayo mga tao ay hindi makakaasa sa ating sarili. Kaya nagtataka tayo
na madaling magbago ang ating damdamin at kahit ang ating pananaw. Sa ilang panahon, ganadong-ganado tayo sa isang project o isang activity. Pagdating ng ilang panahon, nawala na ang gana. Ayaw na nating gawin ang pinagkakahiligan natin noon. Ganyan din ang ating mga relationships. May mga tao na madaling mabulagan sa pag-ibig. Ang lahat ay tinataya sa kanyang sinta. Pagkaraan ng ilang taon at minsan ilang buwan na, gusto nang hiwalayan. Upang magkaroon ng katatagan sa buhay, kailangan na tayo ay nakaangkla, nakakapit sa Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay maaasahan. Hindi mawawala ang pag-ibig niya sa atin. Kahit ng ating mga kasalanan ay hindi magiging dahilan na mawala na ang pag-ibig niya sa atin. Kahit na tayo ay nakagawa ng masama, mahal pa rin tayo ng Diyos. Ang Diyos ay tunay nating maaasahan. Umaasa ako sa iyo, Panginoon. Kumakapit ako sa iyo ng mahigpit. Ikaw lang ang nagbibigay ng katatagan sa aking buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.